Hello! Magandang umaga mga bata! Magandang umaga rin sa mga kasama ninyo sa bahay. Andito na naman ako si Teacher Dianalyn para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang Filipino. Tayo ay nasa ikatlong markahan para sa ikapitong linggo. Ang ating pag-aaralan sa linggong ito ay tungkol sa paksang aralin na pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog sa pagbuo ng bagong salita. Ulitin mo nga. Okay, very good. At para naman sa ating mga layunin, sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang una, nakapagpapalit at nakapagdaragdag ng mga tunog upang makabuo ng mga bagong salita. At ang huli ay natutukoy ang ugnayan ng teksto at larawan. Pag sinabi nating teksto, ito yung babasahin o yung mayroong binabasang impormasyon. Okay? Yung text. Okay? Basahin ang mga salita sa ibaba. Okay, subukan mo nga basahin ito. Very good. Yan ay bata. Ito naman. Isa pa nga. Mahusay. Ang basa dito ay lata. Ano yung napansin mo sa dalawang salitang ito? Bata, lata. Okay. Kung napapansin mo, ang unahang letra nila, yung letrang B at letrang L ay magkaiba. Maliban doon, magkakaparehas na ang mga iba pang letra. Okay, katulad nga ng sinabi ko, ano ang napansin nyo sa mga salita? Okay, magkaiba lamang ang unahang letra o titik nito. Ito naman, basahin mo nga. Alat at balat. Basahin mo nga. Okay. Anong napansin nyo sa mga salita? Okay. Kung mapapansin mo, dito may salungguhit yung umpisa ng unang letra ay A, alat. Dito naman ay B, balat. Okay, ano napansin mo? Tama, dinagdagan ng letra yung nasa unahan nito at naging balat. Dinagdagan ng letrang B ang salitang alat at ito ay nakabuo ng panibagong salita na balat. Okay? Inyong napansin na ang mga salita ay may pagpapalit o pagdaragdag. Okay, sabihin mo nga, pagpapalit o pagdaragdag. Yung kanina, yung pagpapalit, katulad nung halimbawa na nauna, di ba? Pinalitan lang ang unang letra. Dito naman, sa pangalawang halimbawa, pinalitan na ay dinagdagan naman ang letra ng salita. Dinagdagan yung unang letra ay idinagdag sa salita. Okay? Dinagdagan ng letrang B ang salitang alat. Ang mga salita ay maaaring palitan ng isang letra sa unahan,
gitna o sa hulihan upang makabuo ng bagong salita. Ulitin mo nga. Okay, tandaan mo, kapag pinalitan ang isang letra sa unahan, sa gitna o sa hulihan, maaari tayo makabuo ng bagong salita. Okay? Tingnan muna natin yung pagpapalit sa unahan. Ang halimbawa nito ay baso. Ang unang letra ng salitang baso ay letrang B. Sumunod naman. Ikaw naman, sabihin mo nga, ang unang letra ng salitang laso. Okay, tama. Ito ay letrang L. Ito naman. Basahin mo nga. Okay, ano ang unang letra sa salitang balita? Okay, tama. At ang letrang B ay pinalitan ng letrang S. Okay. At nabuo natin ang salita. Okay. Ayan, salita. Ngayon naman, tingnan natin yung pagpapalit sa gitna. Halimbawa, aliw, yung letrang L. Papalitan natin. Ano kayang pwede nating ipalit sa letrang L para makabuo tayo ng iba pang salita? Okay. Ito ay pinalitan ng letrang G. Tama. At ito ay naging agiw. Okay? Sumunod naman ay pusa. Pusa. Ang papalitan sa gitna na letra ay letrang U. Ano kayang pwede nating ipalit sa letrang U para makabuo tayo ng panibagong salita? Mag-isip ka nga. Okay, ito ay maaaring palitan ng letrang A. At ito ay naging pasa o kaya pasa. Pusa, pasa. O kaya naman ay pasa. Okay, naunawaan mo ba? Sige nga, magbigay ka nga ng halimbawa ng salita na maaari nating palitan yung gitna. Halimbawa, bahay. Bahay. Yung letrang A sa ba, palitan mo nga ng iba pang letra. Okay, tama. Bahay, buhay. Mahusay ka, ha? Okay, tuloy natin. Ngayon naman ay pagpapalit sa hulihan. Pag sinabi nating hulihan, ay yung hulihang letra ng salita. Dito sa salitang, ano ito? Tama, baha. Alin dyan ang hulihang letra? Okay, ito ay ang letrang A. Ano kaya ang pwede nating ipalit sa letrang A para may mabuo tayong panibagong salita? Okay, ito ay pwede nating palitan ng letrang O. Diba? Ayan, naging baho. Napalitan na ng letrang O ang letrang A na nasa hulihan. Okay, basahin nga natin. Baha, baho. Okay, naunawaan mo ba? Narito pa ang isa pang halimbawa. Sabay. Okay, ano yung hulihang
letra ng salitang sabay? Tama, ito ay letrang Y. Anong pwede nating ipalit dito? Okay, letrang W. Ito ay naging salitang sabaw. Basahin mo nga, sabay, sabaw. Okay. Tandaan mo ito ha. Ang mga salita rin ay maaaring dagdagan ng isang letra sa unahan, gitna o sa hulihan upang makabuo ng bagong salita. Okay, ang mga letra ay hindi lang basta papalitan mo, pwede din yan ay dadagdagan mo yung mga letra sa salita. Okay, para makabuo ng panibagong salita. Halimbawa, pagdaragdag sa unahan. Okay, asa. Dinagdagan sa unahan ng letrang, anong letra ito? Okay, letrang L. At nabuo natin ay ang salitang lasa. Very good. Okay, sumunod naman, ama. Nabuo natin ang tama. Dinagdagan natin ng letrang T sa unahan. Okay? Ngayon naman ay pagdaragdag sa gitna. Maaari din natin dagdagan yung gitna. Halimbawa, basa. Dadagdagan natin. Ayan, nilagyan natin ng letrang N sa gitna ng salitang basa. Ito ay naging bansa. Ayan, nakita nyo? Ang idinagdag ay letrang N sa gitna. Yung basa, dinagdagan ng N, naging bansa. Okay, sumunod naman, payo. Naging panyo. Ano yung dinagdag sa gitna? Okay, tama. Dinagdagan ng letrang N. Okay, magbigay ka nga ng halimbawa pa. Okay, very good. Pagdaragdag sa hulihan. Halimbawa, mano. Dinagdagan sa hulihan, naging manok. Anong dinagdag sa hulihan dito? Okay, ito ay ang letrang K. Ang mano, dinagdagan ng letrang K, naging manok. Okay, ngayon naman, baha. Naging bahay. Ang dinagdag ay ang letrang Y. Okay? Sa pagdaragdag at pagpapalit ng letra ng mga salita ay nakakabuo tayo ng mga bagong salita. Matutukoy din natin ang ugnayan ng salita o teksto sa larawan pag nakabuo tayo ng bagong salita. Halimbawa, baso. Ayan, ito ay sisidlang yari sa kristal, plastik o kahoy na ginagamit sa pag-inom. Sumunod naman ay laso. Ito ay piraso ng tela o kauri nito na ginagamit na pantali o pandekorasyon. Okay, ano yung ginawa natin dito? Tama ka, pinalitan natin ang unahang letra ng salita. Yung unang letra ng B at yung pinalit ay L. Yung baso at laso. Okay? May kaugnayan din ang mga salita sa larawan. Okay, para makabuo tayo ng bagong salita. Naunawaan ba? Okay. Ngayon naman, ang larawan ay mano. Diba? Makikita mo dyan.
Ang bata ay nagmamano. Pero ang salita na ating iniugnay dito ay mano. Ito ay ang pagkuha ng kamay ng nakatatanda at pagdantay nito sa noo bilang tanda ng paggalang. Okay, at ang sumunod na larawan ay naging manok. Okay, ano ba yung manok? Ito ay isang hayop na kauri ng ibon, ngunit higit na malaki at mababa lamang kung lumipad. Okay, anong ginawa natin sa salitang mano at naging manok? Ito. Okay, tama. Dinagdagan natin ng letra o pagdaragdag ng letra sa hulihan. Di ba? Okay. Ngayon, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, piliin ang letra na maaaring idagdag sa salita. Isulat ang sagot sa show me board. Okay, ready na ba ang iyong show me board? Okay, mahusay. Okay, number 1. Meron tayo ditong salitang asal. Ano ang maaari mong idagdag sa salitang asal na idadagdag mo sa unahang letra nito para may mabuo tayong panibagong salita? Yan ba ay ang letrang H, letrang T, letrang D, o letrang G? Okay, sulat mo nga sa iyong show me board ang letra ng tamang sagot. Okay, sige, ituloy natin. Number 2, meron tayong salitang santo. Santo, ano ang idadagdag mo na hulihang letra para makabuo tayo ng bagong salita? Okay, mula sa salitang santo. Yan ba ay letrang K, H, F, o L? Okay, piliin mo na ang iyong sagot. Number 3, meron ditong ga at ot. Ano ilalagay natin dito na letra? Yan ba ay letrang M, W, P, o R? Okay, nasagutan mo na ba? Iwasta na natin. Number 1, anong letra ang iyong sagot? Very good ka kung ang iyong sagot ay letrang D. Nabuo natin ang salitang dasal. Okay? Dasal ang bubuin natin dyan. Hindi na mo pwedeng H kasi hasal, T tasal, G gasal. Wala namang ganun mga salita. Okay, sumunod naman. Number 2. Anong idadagdag mo sa hulihang letra ng salitang santo? Okay. Yan ba ay K, H, F, o L? Okay, kung ang sagot mo ay letrang L, mahusay ka. Yan ang tamang sagot. Okay, nabuo natin ang salitang santol. At number 3, ano yung nawawalang letra na idadagdag natin sa salita? Okay, ito ay letrang M. Para mabuo natin ang salitang gamot. Okay, nakuha mo ba ang mga tamang letra? Very good. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2, piliin ang letra na maaaring ipalit sa letrang may salungguhit. Isulat ang sagot sa show me board. Okay, sa show me board mo pa rin isusulat ang letra na maaari mong ipalit sa letrang may salungguhit. Okay? Number 1. Bulak. Ang may salungguhit na letra ay letrang B. Anong pwede mong ipalit yan? Yan ba ay letrang L, H, K, o T? Isulat mo ang iyong sagot. Number 2.
Lapis. Ang may guhit ay S. Anong pwede mong ipalit sa S para makabuo ng panibagong salita? Yan ba ay letrang T, Y, R, o P? Okay? At number 3, balita. Ang may salungguhit ay letrang B. Anong pwede mong ipalit dito sa letrang B? Yan ba ay letrang K, W, P, o S? Okay, tapos ka na ba? Sige, sagutan natin. Number 1. Ano ipapalit mo sa letrang B para makabuo ng panibagong salita? Mula sa salitang bulak? Okay. Ang tamang sagot ay letrang T. Kapag ipinalik mo ang letrang T dito, ito ay magiging tulak. Okay? Sumunod naman. Number 2, lapis. Anong pwede mong ipalit sa letrang S? Tama, ito ay letrang T. Mabubuo natin ang panibagong salita na lapit. Lapit. Okay, ito naman, balita. Anong ipapalit natin sa letrang B? Okay, maaari nating ipalit ang letrang S para mabuo natin ang salita. Okay? Ilan na nakuha mong tamang sagot? Very good. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3, piliin sa panaklong ang katumbas ng nasalita ng larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay, ngayon kunin mo na ang iyong kwaderno dahil yan ang ating gagamitin. Okay, ready na ba ang iyong kwaderno at lapis? Gawin na natin ito. Number 1. Ano itong nasa larawan? Yan ba ay unggoy, aso, o pusa? Okay, isulat mo ang buong salita na tumutukoy sa larawan. Okay, tapos ka na ba? At ang tamang sagot ay unggoy. Okay, ganyan rin bang yung sagot? Very good. Number 2. Ito ba ay bahay, simbahan, o tore? Isulat mo ang tamang salita na kaugnay ng larawan. Okay, at ang tamang salita ay tore. Okay, nakuha mo ba? Very good. Sumunod naman, ito ay bundok, lupa, o dagat. Okay, isulat mo na ang salita. Sagutan na natin, tapos ka na ba? At ang tamang sagot ay dagat. Number 4. Ano kaya yan? Yan ba ay bag, sombrero, o panyo? Sulat mo na. Okay, naisulat mo na ba? Natapos ka na ba? Sagutan natin. At ang tamang salita na kaugnay ng larawang ito ay sombrero. Tama ka ba? Very good. Number 5. Yan ba ay pisara, kwaderno, o panulat? Sulat mo na ang akmang salita para sa larawan. Okay. At ang wastong sagot ay pisara. Okay, ilan na nakuha mo tama sagot? Very good kung ganon. Mahusay ka. Tandaan mo ito ha, sa pagpapalit at pagdaragdag ng letra ng mga salita ay nakabubuo tayo ng mga bagong salita. Tandaan mo yan ha, ulitin mo nga.
Okay. Very good. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 4, buuin ang salita gabay ang larawan. Isulat ang sagot sa kwaderno. Number 1. Ano yan? Sulat mo nga ang nawawalang letra dito. Okay, tapos ka na ba? Sagutan natin. At ang nawawalang letra sa salitang baso ay letrang O. Tama ka ba sa iyong pagbabaybay? Okay, very good. Tama yung letrang O. Number 2. Ano ito? Yan ay balon. Ano ilalagay mo dito na letra? Okay, sulat mo na. Okay, ano yung nabuo mong salita? Balon. Ano yung nawawalang letra? Ito ay letrang B. Nakuha mo ba yung tamang letra? Okay, very good kung ganon. Number 3. Sino siya? Okay, meron siyang nawawalang unahang letra. Okay, anong ilalagay natin sa unahang letra? Okay, ito ay letrang L dahil ito ay salitang lola. Diba? Number 4. Nawawala naman ang ikalawang letra. Ano ilalagay natin dito? Okay, anong yung sagot? Tama, ito ay letrang U. Dahil ito ay pusa. At number 5, yan ay may nawawalang unahang letra. Ano ito? Okay, ang nawawalang letra ay letrang B dahil ito ay bakal. Okay? Ilan ang iyong tamang sagot? Very good kung ganon. Maraming salamat sa pakikinig. Okay, sana ay naunawaan nyo ang ating panibagong aralin sa linggong ito. At kung hindi mo naman masyadong naunawaan ang ating aralin, ay huwag ka mag-alala. Pwede mo itong ulit-ulitin hanggang sa maunawaan mo na itong lubusan. Okay? Hanggang sa susunod, ako muli si Teacher Diana Lynn, ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Paalam!